inyong pagkakamali sa nasulat ay ating pong ito. Kung wala, dahil ating pagtibayin at alam kong handang-handa na ang bawat sa atin upang ating tanggapin o pagkaruan ang inihandang aral ng Amang Diyos sa pamamagitan po ng inyong kapatid. Narito po ang pamagat. Ang inilalarawan ng pagpasok na matagumpay ng ating kainito sa Jerusalem bago siya maghirap. At ito ay tinatawag ng karamihan linggo ng palaspas. Kaya nga po nang sabi ko, napakarami sa pananampalatayang nakadistante na. Noon din ay ating ginagawa. Nagpukumahog ang bawat isa na magdala ng palaspas dahilan ayon sa kanilang katuruan na hindi mababasa sa banal na aklat at walang katotohanan. Yaong daw palaspas pag binakpasan ng aqua bendita o holy water, kapatid, ay ika nga para bagang may agimat na kung saan maliligtas ka sa mga masasamang sakuna. Mga minamahal na kapatid, wala pong patunay ang banal na aklat, kundi ito po'y larawan, isang pangyayari na kabila-bilala sa mata ng mga tao noon, lalong-lalo na yung mga nakakita at sumampalataya. Datapwat ito ay makapangyayari din pagdating ng araw na natakda. Kaya waray bagay, pag nanonood tayo ng sine, may mga sneak preview. Bago'y palabas, meron ng sneak preview. O ibig sabihin, may nakita ka na ganun din ang mangyayari pagdating ng itinakdang araw. Kaya itong nakatisdan po natin na pananampalataya ay tunay na hindi alam ang kahiwagaan po nito. Sa ating salamat, sama. Dahilan mga minamahal na kapatid, sa kanilang pagganap ay patungkol sa material na bagay. Hindi kagaya po sa akin. Ito po'y isang spiritual na bagay. Alam naman natin kapatid, ayon sa banal na kasulatan na kanyang ipinabalita, malimit pong pumasok ang ating Panginoong Kristo sa Jerusalem. Datapwat yung pagpatok ng ito, bukod tangi, na wala siyang pinakatukutan ni balakid man na pumasok niya. Nung uaral po natin nung nakarang linggo, hindi po ba ang mga saserdote, eskriba at mga parisiyo nagsanggunianan na pasyay, sakpin at patayin? Kasama po Pilato. Di ibig kong sabihin, may decree ang ating Panginoong Kristo na kung maaari nga lang, huwag ka nang pumasok dahil ang may decree. Siya hindi. Ito'y pagpapakita na mayroong mangyayari sa araw na darating itong pangyayari. Kaya't mga minamahal na kapatid, ano ang anyo itong pagpasok na matagumpay ng ating Panginoong Hesus sa Jerusalem bago siya maghirap? Ano itong nakita ng mga mata ng tao na napakarami nung araw na yun, na bukod tanging matagumpay na pumasok ang ating Panginoong Kristo na gaano man na mayroong decree sa kanya na siya'y huliin hanggang siya'y papatayin. Ito po ang pangyayari. Sabihin ninyo sa Matthew 21:5, sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng asno. Sa makatuwid, ano yung anyo o larawan nakita ng mga tao niya? Darating ang hari sa anak na babae ng Sion. O ibig sabihin, iglesia, mga tao. Darating yung hari yan. Na kung saan tunay na nakapangyayari kapatid na yung haring yan, gaya nga ng sabi ng kalastasin ni Pilato, ang mga panguhusga ng mga saserdote at mga eskriba at parisiyo sa harapan ni Pilato na nagsabi, ikaw ba'y hari? Sabi niya, ikaw na nagsabi. Ngunit hindi ito ang aking kaharian. Sa makatuwid, hari ang ating Panginoong Kristo. Sa papanong paraan na nagsabi ang hari ay darating, narito po mismo
Sa Apokalipsis 22:12 kapatid, ganito po ang sinasabi na magiging katuparan sa darating na araw na magagaganap. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyang kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Tunay na makapangyayari at mamadaling pumaparito ang ating Panginoon Kristo upang gantimpalaan ang bawat isa sa atin ayon sa ating ginawang kalwalatian at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya hari darating. At ano ang pangyayari pa mga minamahal na kapatid na larawan? Tignan po ninyo. Ang ating Panginoon Kristo kailangan niya ng kanyang masasakyan. Na hindi kagaya sa ating kapanahonan pag sinabi mong hari ay hindi asnang dapat. Kundi alay, mga ikangamulang kabalo na napakalalaki, na napakagaganda, maraming bodyguard dapat ito isang maamong hari na kung saan ibang-iba ang kanyang sinakyan. Na nagsabi sa kanya agad, pumunta kayo roon. Meron kayong makikitang isang babaeng asna at isang batang na pagkunin ninyo. At pag may nagtanong, sabi nyo, kailangan ng Panginoon. Kaya dito, nagpakita ng angking kapangyarihan. Kahit hindi niya pag-aari datapwat pag kanyang kailangan, walang anumang balaki na mapapasa kanya. Kailan ang kanyang ama, lahat ay kanyang pag-aari. Kaya dito, nagpakita ng angking kapangyarihan. Kahit hindi niya hayop na inaalagaan pag kailangan niya, ay tunay na ipinagdakan. Isang angking kapangyarihan na tama ang sabi ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay ay nanggaling kailan. Lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita ay kanyang nilikha. Kasama na po tayo. Ngayon kapatid, ano pa yung pangyayari? Narito po, dito sa 21 Kapitulo 7, talatang 7 hanggang 8. At kanilang kinala babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga dami. At dito siya sumakay. At inilatag sa daan ng kalakang bahagi ng karamihan ng kanilang mga dami. At ang mga iba ay nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilatag sa daan. Ito ang tunay na pangyayari kapatid, na ibang-iba yung ipinapakita na nakikita po natin. Yung mga iba, tinanggal ang kanilang damit, inilatag sa mga asna. At hindi lang yun, sa daraanan ng haring darating, pati damit, nagsiputol lang iba ng mga punong kahoy na may mga ika nga dahon o palma, inilatag na dadaanan ng hari. Ngayon, hindi naman po yun ang nangyayari. Winawag kayo yung palagpas darating yung pare, ibinisyonan. Ganun ba? Iba'y nilatag kapatid. Pagpapakita ng paggalang at tunay na pagluwalhati sa darating na hari. Hindi kagaya ng nakikita natin. Kaya kaiba kapatid. Ito yung na bukod daming patagumpay ang ating Panginoon Kristo sa pagpasok niya sa Jerusalem, na kahit po may banta ang kanyang buhay dahilan, sabi nga po ng mga eskriba, parisiyo at mga saserdote at panggunianan na siya'y patayin. Ngayon kapatid, ano ang kaulugan at pangyayari sa pagbaba ng ating Panginoon Kristo mula sa bundok ng mga olibo sa mga tao doon sa Jerusalem? Kailan nga kapatid nagtatago? Magmula sa bundok ng olibo, bababa siya papunta sa Jerusalem. Ano ang mga pagyayari at kaulugan nito? Narito po, sa 9. At ang mga karamihang na nga sa unahan niya ay nagsisisunod, ay nagsisigawan na nagsisipagsabi usana sa anak ni David, mapalad ang pumaparito sa pangalan ng Panginoon, usana sa kataas-taasan. Sa makatuwid kapatid, sa kanyang pagbabat pagpunta ng may angking pagtatagumpay. Yung mga pumunod sa kanya, mapaunahan, mapasalikuran, na nagpupuri na nagsasabi, husana! Mapalad ang darating sa pangalan ng Panginoon, husana sa kataas-taasan. O ika nga'y pagbubunyi, na kung saan yung pagbubunyi, tunay